Sa dami ng video natin tungkol sa China, isang tanong ang hindi pa rin natin nasasagot ng diretsuhan. Paano nga ba talunin ng China sa isang totoong digmaan? Dahil sa painit na sitwasyon ng South China Sea, ang Amerika at kanilang mga pinakamalapit na kaalyado ay bumuo ng isang komprehensibong estratehiya kung paano magagapi ang higante ng Asya. At may sasakatuparan nila ito sa pamamagitan ng paghanap sa mga estratehikong kahinaan ng China at kung paano ito sasamantalahin. Sa episode natin ito, ating pag-usapan, ano nga ba ang mga kahinaan ng China? Kung titingnan sa papel, may kita mo agad na napakahirap o para bang imposibleng talunin ng China sa isang direktang labanan sa kanilang lupain. At hindi ito malayo sa katotohanan. Ang mga Chino ang merong pinakamalaking standing army sa mundo na binubuo ng higit 2 milyong sundalo. Sila rin ang may pinakamalaking navy pagdating sa dami ng mga barko. Meron din silang dambuhalang missile arsenal na pumuprotekta sa kanilang bansa na para bang force field. Mayroon din silang populasyong 1.4 bilyon, nangangahulugan na hindi basta-basta mauubusan ng sundalo at manggagawa ang China na magpapatakbo sa kanilang war machine. Sa China rin matatagpuan ang marami sa mga world's factory na kinakailangan ng napakaraming mga negosyo sa buong mundo. At panghuling advantage, ang geographical na laki ng China. Ang China ay may sukat na 9.6 million square kilometers, ang itinuturing na ikatlong pinakamalaking bansa sa mundo. Ang mga salik na ito ang dahilan kung bakit itinuturing na bangungot ng mga military planners ang pagbuo ng plano kung paano talunin ng China sa isang direktang labanan. Pero kung may pangangailangan, palaging merong paraan. Para sa USA at kanilang mga kaalyado, nakabuo sila ng isang multi-front strategy para talunin ng China na tatarget hindi lamang sa militar nito, kundi pati sa populasyon, ekonomiya at politika nito. Para maging mabisa ito, tinukoy ng Amerika ang mga pangunahing kahinaan ng China na kayang-kaya nilang tapyasin. Atin itong simulan. Ang kanilang unang kahinaan, ang kanilang geographical na kinalalagyan. Ang China ay nakakulong, hindi ng pisikal na pader, kundi ng isang strategic barrier na gawa sa mga isla at mga base militar. Ito ang tinatawag na First Island Chain. Ito ang pinakamahalagang geo-strategic barrier sa buong Asia Pacific kung hindi man sa buong mundo. Binubuo ito ng mga isla ng Japan sa hilaga, Taiwan sa gitna, at mga isla ng Pilipinas sa timog. 3 gatekeepers na suportado ng Estados Unidos. Kahit gaano kalakas o kalaki ang navy ng China, mahirap para sa kanilang makalabas patungo ng Pacific Ocean nang hindi nadedetect, napipigilan o natatarget. Ang bawat islang ito ay nagsisilbing mga choke point na kinakailangang daanan ng China palabas ng kanilang territorial sea kung saan po pwede silang targetin at ambushin. Sa panahon ng digmaan, ang USA at kaalyado nila ay nakaisip ng paraan kung paano magagamit ang kahinaang ito laban sa mga Chino. Ang estratehiya, ang tinatawag na The Anvil Strategy. Sa estratehiyang ito, ang First Island Chain ang sasalo ng unang pagsalakay ng mga Chino. Kumbaga, sila ang bakal o anvil na sasalo sa paunang puwersa ng China. Dahil isla ang mga ito, hinding-hindi ito mapapalubog at ang kanilang trabaho, pigilan o pabagalin ang paggalaw ng Chinese Navy. Kapag nailapag na ang Chinese forces sa anvil ng First Island Chain, tsaka naman darating ang martilyo o hammer na pupukpok sa kanila. Ito ang mga fast movers ng US Air Force at Navy kasama ang kanilang mga kaalyado. Gamit ang napakaraming fighter plane, bomber at missile system, wawasakin ng mga Amerikano ang puwersang Chinese na may ipit sa anvil. Susundan ito ng mga carrier at expeditionary force ng Amerika para isecure ang First Island Chain. Sa madaling sabi, ang anvil strategy ay nangangahulugan na ipitin ang Chinese forces sa mga isla habang winawasak ito ng mga fast movers ng Amerika. Ang ikalawang kahinaan ng China ay ang kawalan nila ng kakayahang lumaban sa isang protracted o mahabang digmaan. Akala ng lahat ay kayang makipaglaban ng China sa isang long war. Pero ang katotohanan, malayo rito. Dahil ang long war ay hindi bara-bara.
Hindi ito paramihan ng sundalo o barko. Ito ay marathon ng logistics, ng gasolina, pagkain, spare parts, ammunition, mga sundalo at piloto, mga pantalan, maaasahang kaalyado, at supply route na hindi dapat matigil kahit isang araw. Pag tinignan natin ito sa perspektibong ito, mababasag ang ilusyon ng Chinese military power. Malaki sila, oo. Mabilis silang mag-produce, tama rin. Pero kapag tumagal ang digmaan, lalabas ang katotohanan. Ang China ang pinakamalaking energy importer sa daigdig, kung saan majority ng kanilang mga enerhiya ay nagmumula sa langis. Sa taong 2024, tinatayang humigit 4 bilyong bariles ng langis ang inimport ng China mula sa Middle East. Ginagamit nila ang langis na ito para paganahin ang kanilang dambuhalang industriya, serbisyo sa kanilang higit 1 bilyong populasyon at mag-ipon ng stockpile para sa kanilang lumalaking sandatahang lakas. Higit 90% ng lahat ng langis na ito ay nagmumula sa Middle East at nagbabiyahe patungo ng China gamit ang mga barko na dumadaan sa Strait of Malacca, isang estratehikong choke point na nagdaraan sa Timog Silangang Asya. Sa kasamaang palad pa sa mga Chino, ang tumatayong key guardian ng napakahalagang Strait of Malacca na ito ay ang Singapore, isa sa mga pinakamahigpit na partner ng USA sa rehiyon kung saan nakatambay ang kanilang naval fleet. Sa oras ng digmaan, madali lamang sa mga Amerikano at kalyado nito na putulin ang oil supply ng China mula Middle East. Walang langis, walang produksyon, walang aandar. Tapos ang operasyon ng Chinese military. Bukod sa langis, ang industriya ng China ay malaki ding umaasa sa mga high-end component na napakahalaga sa modern warfare. Bagamat master sila ng mass production, patuloy na umaasa ang China sa mga bansa tulad ng South Korea, Taiwan at maging Japan para sa mga semiconductor, mga materyales na kailangan para sa paggawa ng mga precision weapon at makabagong armas. Bukod sa semiconductors, ini-import din ng China mula sa Europa, partikular na sa Germany at France, ang mga engine na ginagamit sa kanilang mga barkong pandigma at mga eroplanong pangkalakalan. Kagaya ng langis, ang mga kritikal na materyales na ito ay madaling isara sa mga Chinese sa panahon ng digmaan. Ang kahinaang ito ng China ay maaaring samantalahin sa pamamagitan ng economic sanctions at mga embargo. Sa pamamagitan lamang ng isang pirma at kasunduan, kayang-kayang wasakin ng Amerika at kanilang mga kaalyado ang ekonomiya ng China sa antas na baka mas mataas pa kaysa sa mga bomba. Ang pagsakal sa oil supply at high-tech component parating ng China ay magreresulta sa isang napakalaking dagok hindi lamang sa kanilang ekonomiya, kundi maging sa kanilang militar, politika at pamumuhay ng mga Chino. Isa pang mahalagang salik na nagbibigay lakas sa isang bansa sa isang mahabaang digmaan ay ang pagkakaroon ng maasahang kasangga. Ito ang kanilang mga kaalyado. At dito nagmumula ang ikatlong kahinaan ng China. Wala silang tunay na maaasahang kaalyado. Isa-isahin natin ang mga kaalyado o partner ng China ngayon. Sa kasalukuyan, mayroon silang military partnership sa 4 na bansa, sa North Korea, Iran, Pakistan at ang pabago-bagong isip na Russia. Gayunpaman, ang mga ito ay partnership lamang. Ibig sabihin, walang obligasyon ang mga ito na tunay na lumaban kasama ng China kung sakaling magkaroon ng digmaan dahil wala silang pinirmahang military treaty, defense pacts o mga artikulong pinirmahan na magsasabi na kailangan nating tulungan ang mga Chino sa panahon ng digmaan. Bukod sa kawalan ng formal na military alliance, questionable din ang kakayahan ng mga bansang ito lumaban. Sa kasalukuyan, ang Russia ay nalulunod sa war of attrition sa Ukraine, kaya't malaki ang tsansa na hindi ito makatutulong ng malaki sa China. Karagdagan pa, ang Russia at China ay tradisyonal na magkaaway dahil sa kanilang mahabang kasaysayan ng agawan sa teritoryo. Ayon sa mga military analysts, ang partnership ng dalawang bansang ito ay oportunista lamang at hindi tunay na nakabase sa malasakit sa isa't isa. Kaya naman, kung hindi makabubuti sa kanilang bansa ang pagtulong sa kanilang kaalyado, malaki ang tsansa na abandonahin ng Russia o ng China ang isa't isa. Para naman sa North Korea, ang militar nito ay lubos ng outdated at mahina. Kaya naman, mas akma itong pananggalang lamang sa northern border ng China kaysa maging kasamahan sa labanan.
Ang Iran at Pakistan naman sa kanlurang Asya ay napakalayo sa China para makapagbigay ng makabuluhang tulong sa mga Tsino kung sakaling magkaroon ng digmaan. Ngayon, ikumpara natin ang mga ito sa alliance ng USA. Ang Amerika ay mayroong garantiyang kakampi sa labanan. Sa kasalukuyan, ang Amerika ay mayroong mga Mutual Defense Treaty at Security Treaty sa Pilipinas, South Korea at Japan. Maliban sa Pilipinas, ang South Korea at Japan ay may tuturing na makapangyarihang sandatahang lakas hindi lamang sa Asya kundi sa buong mundo. Miyembro din ang USA ng dambuhalang military bloc, ang North Atlantic Treaty Organization o NATO, na binubuo ng higit 30 bansa na naniniwalang ang pag-atake sa isa sa kanila ay pag-atake sa lahat ng miyembro. Kaya kung sakaling mapaaway ang mga Amerikano, garantiya na meron silang 30 bansang lalaban para sa kanila. Bukod sa mga ito, mayroon ding napakaraming strategic at defense partnership ang Amerika sa daigdig, tulad na lamang ng Quad Alliance, Five Eyes Alliances, Singapore Naval Access, Thailand Partnership, Taiwan Relations Act at napakarami pang iba. Sa madaling sabi, ang alyansa at military network ng USA ay global, samantala ang China ay kakarampot lamang. Ang kahinaan ng China sa Global Alliance ay konektado sa susunod na kahinaan nila. Ang kanilang ika-4 na kahinaan, ang kanilang kakapusan sa kakayahang lumaban sa iba't ibang front. Masasabi natin na ang China ay ganap na napalilibutan ng Amerika at kanilang mga kaalyado at maging kanilang mga karibal. Ang puwersang Tsino ay nakakonsentrate sa silangan at timog silangang bahagi ng kanilang bansa para tapatan ang mga banta mula sa Japan, Korea, USA at maging Pilipinas. Gayunpaman, hindi lamang ito ang mga rehiyon na kailangang bantayan ng mga Tsino. Sa kanilang northern border, tinatayang libo-libong sundalong Chinese ang nakaantabay sa Russian border. Ang tiyak na bilang ng mga sundalo rito ay hindi alam sa publiko dahil itinuturing itong matter of state security, pero isa ito sa pinakabantay saradong border sa buong mundo. Ito ay dahil bagamat magkakampi sa papel, ang Russia at China ay ilang beses nang nagharap sa mga digmaan dahil sa mga territorial dispute, at ang pinakahuli ay noong 1969. Sa kasalukuyan, ang Russia at China ay mayroong mas kalmadong relasyon, ngunit patuloy pa rin silang nagbabantayan. Sa timog naman ng China, tahimik na nagmamanman at nagpapalakas ang isa pa nilang tradisyonal na kaaway. Ito ang bansang India. Ang India ay isang superpower na may sapat na puwersa at bilang para tapatan ang mga Tsino sa isang digmaan. At kumpara sa Russia, ang India ay patuloy na mayroong territorial conflict sa China, lalo na sa lugar ng Arunachal Pradesh at Aksai Chin. Ayon sa mga makabagong estimate, aabot ng 100,000 sundalong Chinese ang nakadeploy sa kanilang Indian border upang pigilan ang anumang tangka ng mga Indiano na makuha ang pinag-aagawang teritoryo. Sa panahon ng digmaan, ang China ay mapapalaban sa tinatawag natin na multi-front warfare, kung saan ang kanilang mga kalaban at karibal ay pupwedeng umatake mula sa iba't ibang direksyon. Nangangahulugan ito na mahati ang puwersa, resources at focus ng mga Tsino, isang bagay na itinuturing nilang bangungot. At ang mas masakit dito, karamihan ng mga infrastructure tulad ng tulay, riles, tren, paliparan at kalsada na mayroon ng China ay nakafocus sa silangan kung saan naroon ang pinakamalaking bilang ng kanilang populasyon at maging banta sa kanilang bansa. Kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa India o sa kanlurang bahagi ng China, lubos na mahihirapan ang mga Tsino dahil kinakailangan nilang tawirin ang napakaraming mga bulubundukin para mapadala lamang ang kanilang mga reinforcement. Kaya naman, kung sakaling sisiklab ang isang digmaan, ang kinakailangan lamang gawin ng USA at kanyang mga kaalyado ay himukin ang mga kapitbahay ng China na sumali sa labanan para mahati ang resources at kapangyarihan ng mga Tsino. Sa kabilang banda, hindi naman ito problema ng mga Amerikano. Ang USA ay protektado ng kanilang mga kapitbahay sa timog at hilaga, kaya naman hindi nila kinakailangang mag-invest ng napakaraming sundalo sa kanilang bansa. Karagdagan pa rito, ang USA ay nagpapatupad ng tinatawag na 2.5 standard. Ayon sa standard na ito, ang USA ay nararapat na mayroong sapat na lakas at kapabilidad na lumaban sa dalawang full-scale war ng magkasabay at isang mas maliit na krisis.
At maraming beses na itong napatunayan. Ang US military ay may operasyon sa halos buong mundo na nagpapakita na kayang-kaya nilang magsagawa ng napakaraming military operations ng sabay-sabay. Ito ang testamento na kumpara sa China, ang USA ay bihasa sa tinatawag na multi-front warfare. At iyan ang apat na pangunahing kahinaan ng China. Ang kanilang pagkakakulong sa First Island Chain, ang kanilang dependence sa langis at high-tech supply, ang kawalan ng tunay na maaasahang kaalyado, at ang kahinaan nilang humarap sa multi-front warfare. Para sa mga American planner, ang pagsalakay ng direkta sa China ay isang kabaliwan. Sa resulta ng mga military war games tulad ng RAND at ng mga simulation, ang USA ay laging dehado sa mga direktang labanan sa loob ng Chinese territory. Kaya naman, nabuo nila ang konsepto ng pag-exploit sa mga kahinaan ng China, ang multidimensional strategy ng paglaban kung saan ang China ay hindi lamang aatakihin ng mga eroplano at barko, kundi ng mga economic sanction, political attack, at paggamit mismo ng heograpiya. Ang pagbuo ng planong ito ng Amerika at kanyang mga kaalyado ay hindi nangangahulugan na nais nilang salakayin ng China. Isa lamang itong insurance na kapag nangyari ang ayaw nating mangyari lahat, merong plano tayong masasandalan. Para sa ating susunod na episode, ating sagutin ang katanungang, bakit imposibleng masakop ng China ang Taiwan? Naghahanap ka pa ba ng episode kagaya nito? Nais kong irekomenda sa inyo ang ating episode na gaano nga ba kalakas ang Japan? Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating channel na mga matatalinong maangas na mahilig sa kasaysayan.